Sa ilalim ng mga matatayog na punong kahoy ng Mount Makiling, nakatago ang University of the Philippines Los Baños, UPLB. Isang universidad na kilala hindi lang sa agham at kalikasan, kundi pati sa mga kwentong bumabalot dito sa dilim ng gabi. Maraming taon na ang nakalipas, may grupo ng mga estudyante mula sa College of Forestry na madalas magpuyat para sa kanilang thesis. Isa sa kanila si Paulo, tahimik at seryosong estudyante na madalas mag-isa sa gabi sa gilid ng gubat, malapit sa Forestry Trail. Noong gabi ng Oktubre 17, 2009, malamig at tila mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Alas 10 na ng gabi nang magpasya si Paulo na maglakad pa uwi mula sa building papunta sa dorm sa upper campus. May dala siyang flashlight. Ngunit ang liwanag nito ay halos hindi tumatago sa usok at hamog na bumabalot sa daan. Habang naglalakad, narinig niya ang tila mga yabag ng paa sa likod niya. Mabagal, sabay sa bawat hakbang niya. Tumingin siya, wala naman. Pero nang huminto siya, tumigil din ang yabag. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa batok niya, parang may humihinga malapit sa kanya. Siguro guni-guni lang to, sabi niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Pero nang muli siyang lumakad, mas lumakas ang tunog ng mga yabag at ngayon may kasamang boses. Paulo, mahina parang bulong ng hangin pero malinaw. Napalingon siya, itinutok ang flashlight sa likod at sa gilid ng mga puno, may nakita siyang babaeng nakaputing bestida. Nakatayo lang, walang mukha, puro anino. Napatakbo si Paulo, ngunit habang tumatakbo siya, naramdaman niyang parang mas lumalapit ang hangin sa tenga niya, sabay bulong muli. Bakit mo ako iniwan sa gubat? Nang makarating siya sa dorm, hingal na hingal, nanginginig. Ikinuwento niya agad sa kasama niyang si Marco ang nangyari. Pero imbes na maniwala, natawa lang ito. Pre, baka pagod ka lang. Dami mo nang ginagawang thesis. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, dumating ang balita. May nakitang katawan ng babae sa loob ng gubat, malapit mismo sa Forestry Trail kung saan dumaan si Paulo. Ayon sa mga pulis, ilang linggo na itong patay at hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala. Kinabukasan, habang nasa klase si Paulo, bigla niyang naamoy muli ang mabangong samyo ng bulaklak, ang amoy na naamoy niya kagabi bago niya nakita ang babae. Paglingon niya sa bintana, may nakatayo sa labas, nakaputi. At sa kanyang mesa, may bulaklak na hindi niya alam kung paano napunta roon. Kinabukasan matapos ang kakaibang pangyayari, sinubukang ibalik ni Paulo sa normal ang kanyang araw. Pero hindi na siya mapakali. Habang nasa klase, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Kahit wala namang tao sa paligid. At bawat gabi sa tuwing dumidilim na sa Forestry Trail, laging may naririnig siyang mahinang boses sa hangin. Paulo, bumalik ka. Sinubukan niyang huwag pansinin. Pero nang ika-4 na gabi, napansin niyang bukas ang pinto ng dorm nila. Kahit malinaw na isinara niya ito bago matulog. Paglapit niya, nakita niya sa sahig ang mga bakas ng paa, basang-basa, mula sa labas paakyat sa loob ng kwarto. Nang sundan niya ang bakas, nagtapos ito sa harap ng salamin at sa refleksyon. Nakita niya ang babaeng nakaputi, nakatingin sa kanya sa loob ng salamin. Kahit wala naman itong anino sa likod niya, napasigaw si Paulo. Agad siyang lumabas at tumakbo papunta sa guard post. Nang marinig ng mga gwardya, pinuntahan nila ang kwarto. Pero pagbalik nila, tuyo na ang sahig at wala ni isang bakas. Pero sa salamin, nanatili ang isang marka, parang kamay na basa. Nakadikit. Kinabukasan, pumunta si Paulo sa forestry office. Gusto niyang alamin kung sino ang babaeng nakita niya sa gubat. Doon niya nakilala si Mang Rolly, matagal ng forest ranger na higit 30 taon nang nagbabantay sa lugar. Nang marinig ni Mang Rolly ang kwento ni Paulo, bigla itong nanahimik. Anak, may babaeng nawawala dito mga 8 taon na ang nakalipas. Sabi niya. Isang estudyante rin taga UPLB. Thesis din sa forestry pero hindi na nakauwi. Ang sabi ng mga kasamahan niya, pumasok daw sa gubat mag-isa para mag-survey pero hindi na bumalik. Nakita ba ang katawan? Tanong ni Paulo. Hindi, sagot ni Mang Rolly. Ang sabi ng matatanda, kinuha raw siya ng espiritu ng makiling o baka ng kaluluwa ng bundok mismo. Napasinghap si Paulo. Pero bakit ako ang tinatawag niya? Ngumiti si Mang Rolly ng malungkot. Baka may pagkakahawig kayo o baka may gusto siyang ipaalam sa'yo. Kinagabihan, nagdesisyon si Paulo.
Babalik siya sa gubat. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa takot na baka hindi siya tuluyang pakawalan ng babae kung hindi niya malalaman ang dahilan. Bit-bit ang flashlight at rosaryo, naglakad siya papunta sa trail kung saan una niya itong nakita. Habang papalalim siya sa kagubatan, muling lumamig ang hangin at mula sa dilim, muling lumitaw ang babaeng nakaputi. Ngayon, mas malinaw na, nakikita na niya ang mukha, maputla, may luha at tila pagod. "Paolo," mahinang sabi ng babae, "hindi kita iniwan. Ako ang tinulungan mo noon." Bago pa man makasagot si Paolo, biglang nagdilim ang paligid. At sa isang iglap, nagbalik sa alaala niya ang eksena ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi sa ulan, isang estudyanteng nadulas sa bangin, at isang sigaw na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ng engkwentro sa babae sa gubat, halos hindi na mapakali si Paolo. Araw-gabi, paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi nito. "Hindi kita iniwan, ako ang tinulungan mo noon." Pero hindi niya mawari kung totoo ba ang alaala o isang panaginip lamang na bumalik matapos ang takot. Isang gabi, habang pauwi siya galing klase, napadaan siya sa lumang fertility tree, isa sa mga pinakamatandang puno sa campus, at doon niya muling narinig ang boses ng babae, mahina, malungkot. "Paolo, tulungan mo akong makauwi." Kinabukasan, nagtungo siya sa campus archives kung saan nakaimbak ang mga lumang kaso ng mga estudyanteng nawawala. Doon niya natagpuan ang isang pangalan, Maria Luisa Ramos, ang forestry student nawawala noong 2016. Ayon sa ulat, huling nakita sa paanan ng Mount Makiling, malapit sa research site kung saan ngayon laging dumadaan si Paolo. Habang binabasa niya ang mga dokumento, napansin niyang may sulat kamay sa gilid ng file, tila ginawa ng isang dating investigator. Ayon sa mga residente, gabi bago siya mawala, may lalaking tinangka siyang tulungan matapos siyang madulas sa trail. Biglang nanlamig ang katawan ni Paolo. Noong una siyang nag-fieldwork sa UPLB bilang freshman volunteer, nakatulong nga siya sa isang babae na dulas sa trail sa bandang forestry. Inalalayan niya itong makatayo, ngunit matapos niyang ibigay sa mga kasamahan nito, hindi na niya ulit nakita. Ngayon lang niya naalala, si Maria Luisa pala iyon. Kinagabihan, nagpunta si Paolo sa Lagoon area, isang lugar na madalas din pag-usapan dahil sa mga kababalaghan tuwing gabi. Habang naglalakad, nakita niya ang isang matandang janitor na nagwawalis. Lumapit siya at nagtanong, "Manong, may alam po ba kayo tungkol sa babaeng estudyanteng nawawala dito noon?" Tumigil ang matanda. "Ah, si Maris?" Tanong nito. "Oo anak, ilang taon na mula nang mawala siya. Pero minsan, nakikita pa rin siya ng mga nag-o-overnight dito. Yung iba, naririnig siyang umiiyak sa tabi ng lawa. Pero huwag kang matakot. Mabait yon." "Mabait?" tanong ni Paolo. "Oo. Yung iba raw na naliligaw sa gubat, parang may babaeng naggagabay. Minsan, may maririnig silang tinig na nagsasabing, 'Dito ang daan.' At laging nakakalabas sila ng ligtas." Natigilan si Paolo. Posible bang iyon ang ginagawa ni Maria Luisa ngayon? Na kahit sa kamatayan, ginagabayan pa rin niya ang mga naliligaw sa bundok? Ngunit sa parehong gabi ring iyon, habang pauwi si Paolo, may nakita siyang kakaiba sa labas ng dorm. Isang papel na nakasabit sa pinto, luma, basa, at may mga mantsa ng putik. Nakasulat sa gitna, gamit ang magaspang na sulat, "Huwag kang huminto, Paolo. Hindi lang ako ang nandito." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Paolo na hindi lang iisang kaluluwa ang nasa loob ng kagubatan. At baka, ang nawala kay Maria Luisa ay mas malalim kaysa sa akala ng lahat. Simula nang matanggap ni Paolo ang papel na may nakasulat na, "Hindi lang ako ang nandito," hindi na siya mapakali. Araw-gabi, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Tuwing dadaanan niya ang daan papunta sa forestry, naririnig niya ang mga yapak sa likuran, pero paglingon niya, walang tao. Isang gabi, dahil hindi na niya matiis ang takot at pagkalito, nagpasya siyang lapitan ang security guard na naka-duty malapit sa College of Forestry. Ang matandang guard na si Mang Ben matagal nang naka-assign doon, kaya alam na alam ang mga kakaibang kwento ng lugar. "Sir, totoo po ba na may mga nagpapakita talaga rito sa gabi?" tanong ni Paolo. Napatingin sa kanya si Mang Ben, halatang nag-aalangan, bago sumagot. "Hindi ko alam kung anong nakita mo, Hisyo, pero oo, may mga hindi maipaliwanag dito." Kwento ni Mang Ben,
Ilang taon na raw ang nakalipas pero hindi pa rin niya makalimutan ang gabi ng 2016, ang mismong taon na nawala si Maria Luisa Ramos. Naka-duty ako noon, sabi niya. May narinig akong sigaw galing sa may gubat. Akala ko estudyanteng naligaw. Nag-flashlight ako pero pagdating ko sa lugar, may nakatayo sa ilalim ng puno. Babaeng nakaputi, basang-basa, parang bagong ahon sa ulan. Nagpatuloy si Mang Ben. Lumapit ako pero bigla siyang nawala. Sa lupa, may mga bakas ng paa pero kalahating metro lang ang haba. Parang itinuloy ng hangin. Habang nagkukwento ang guard, napansin ni Paulo ang lamig sa paligid. Parang humigop ng hangin ang paligid nila. Biglang may maririnig silang mahinang kaluskos mula sa gubat. Hayaan mo na yan, sabi ni Mang Ben, sabay sindi ng yosi. Mas lalo kang susundan kapag pinansin mo. Ngunit hindi mapigilan ni Paulo ang sarili. Kinabukasan, nagpunta siya sa research site kung saan unang nagpakita si Maria Luisa. May dala siyang camera at voice recorder. Gusto niyang patunayan kung totoo ang lahat. Sa unang oras, walang kakaibang nangyari. Ngunit nang tumila ang ulan at lumamig ang paligid, biglang bumukas ang recorder at may narinig siyang boses. Hindi ako makaalis. Tulungan mo kami. Hindi ako, kundi kami. Doon na siya kinilabutan. Nang i-play niya muli ang audio, malinaw na naroon ang boses ng babae, pero may kasabay, isang mababang tinig ng lalaki, paos at parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Wala ka na dapat rito. Tumakbo siya pabalik sa dorm, nanginginig ang kamay at halos hindi makahinga. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niyang bukas ang bintana kahit isinara niya ito bago umalis. Sa lamesa niya, may bagong papel, mas luma, mas basa, at sa gitna ng papel may nakasulat na pangalan, Ben. Kinabukasan, hindi mapakali si Paulo. Hindi siya makatulog, hindi rin makakain. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang narinig mula sa recorder. Wala ka na dapat rito. Pero ang mas kinilabutan siya ay ang pangalan sa papel, Ben, pangalan ng guard na nakausap niya kagabi. Sinubukan niyang hanapin si Mang Ben sa guardhouse kinabukasan, pero ibang guard na ang naka-duty. Tinawag niya, "Kuya, asan po si Mang Ben? Yung naka-duty kagabi?" Napakunot noo ang guard. "Mang Ben? Wala na pong Mang Ben dito, sir. Matagal na pong wala yon." Napatigil si Paulo. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Lumapit ang guard at nagsalita ng mahina. "Sir, baka nagkakamali kayo. Si Mang Ben, patay na po siya. 2017 pa." Halos mawalan ng lakas si Paulo. Paano nangyari yon? Kausap niya si Mang Ben kagabi. Kitang-kita pa niya itong nagsindi ng sigarilyo. Ramdam pa niya ang usok na tumama sa mukha niya. Hindi siya maaaring nagkamali. Ngunit habang iniisip niya iyon, unti-unti niyang naalala ang huling bahagi ng kwento ni Mang Ben. Yung sinabi nitong, "Mas lalo kang susundan kapag pinansin mo." Parang babala, parang huling paalala. Kinagabihan, nagdesisyon siyang bumalik sa lugar kung saan siya unang nakausap ni Mang Ben, sa tapat ng College of Forestry. Dala niya ang recorder at ang papel na may pangalan ni Mang Ben. Nang isaksak niya ang recorder, tumakbo ulit ang audio kahit hindi niya pa pinipindot. At mula sa speaker, narinig niya ang pamilyar na boses ng guard. "Huwag ka nang bumalik. Hindi ako ang dapat mong katakutan." Biglang tumigil ang recorder. Sumabay ang malakas na ihip ng hangin at sa di kalayuan, may nakita siyang aninong nakatayo sa ilalim ng ilaw. Isang babae, nakaputing bestida, basa ang buhok at nakayuko. Lumapit si Paulo, nanginginig ang tuhod. "Maria?" tawag niya. Dahan-dahan itong tumingala, walang muka. Parang usok na nagkakabuo-buo pero walang anyo ng tao. Sa likuran niya, narinig niya ang pamilyar na paos na boses ni Mang Ben. "Sabi ko na sa iyo, hindi ako ang kalaban." Paglingon niya, wala na si Mang Ben. Pero sa lupa kung saan siya nakatayo, may dalawang bakas ng paa na sariwa sa putik. Isang malaki at isang maliit. Pagbalik niya sa dorm, tinignan niya muli ang papel na may pangalan ni Mang Ben. Ngayon, may bagong sulat sa ibaba. Parang dugong natuyo na ang tinta. Ang nakasulat, "Hindi mo sila kayang iligtas." Matapos ang karanasang iyon, halos isang linggo ring hindi lumabas si Paulo ng dorm. Pero parang may humihila sa kanya pabalik sa College of Forestry. Hindi niya alam kung takot o kuryosidad ang nagtutulak sa kanya, pero isang gabi, hindi na siya nakatiis. Dala ang flashlight, recorder at rosaryo.
Naglakad siya papunta sa lugar kung saan niya unang nakita si Mang Ben. Tahimik ang paligid. Ang hangin malamig pero parang mabigat. May halong amoy ng lumang lupa at nabubulok na dahon. Habang naglalakad, napansin niyang may daang papunta sa gilid ng gusali tinatakpan ng mga damo. Sumunod siya hanggang sa nakita niya ang isang luma at kalawangin na pinto na nakabaon sa lupa. Parang lagusan. May karatula roon, halos nabura na, pero mababasa pa ang ilang letra. Restricted area, tunnel access. Kinabahan si Paulo. Naririnig niya ang boses ni Mang Ben sa isip niya, hindi ako ang kalaban. Kaya kahit nanginginig, binuksan niya ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at kalawang at ang malamig na simoy ng hangin na parang humihinga mula sa ilalim. Sinindihan niya ang flashlight at bumaba sa hagdanang sementado. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga kaluskos ng daga at patak ng tubig mula sa kisame. Pero nang makarating siya sa ilalim, biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Walang kahit anong tunog ni ihip ng hangin. Sa dulo ng tunnel, may nakita siyang lumang mesa at mga papel na nagkalat. Lumapit siya at binuksan ang isa. Mga lumang tala, mga report mula 1940s. May mga pangalang nakasulat. May mga litrato ng estudyante at sa dulo ng listahan may isang bagay na nakapukaw sa kanya. Subject number 12, Maria L. Santos, missing since field study, 1943. Tumigil ang tibok ng puso ni Paulo. Maria, ang parehong pangalan na binabanggit ng mga lumang kwento, ang babaeng nakaputing bestida na nakita niya. Bigla niyang narinig ang mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya, may nakatayong anino sa dulo ng tunnel. Hindi gumagalaw pero ramdam niya ang lamig na bumabalot sa paligid. Tinapat niya ang flashlight, ngunit walang mukha ang nilalang na iyon, puro usok at dilim. Bakit ka bumalik? Sabi nito, mahina pero malinaw. Hindi makapagsalita si Paulo. Napaluhod siya sa takot pero bago siya mawala ng ulirat narinig niya muli ang boses ni Mang Ben mula sa malayo. Umalis ka na, hindi ka pa nila kailangan dito. Nang magmulat siya ng mata, nasa labas na siya ng tunnel. Basang-basa ang buong katawan, parang binuhusan ng tubig. Ngunit ang pinto ng lagusan, nakalak na muli. At sa lupa may nakasulat na salita gamit ang putik. Huwag mong bubuksan muli. Pagkatapos ng nakakatindig balahibong gabi sa tunnel, hindi pa rin mapakali si Paulo. Lagi niyang iniisip ang pangalang Maria L. Santos, ang babaeng tila konektado sa mga kababalaghang nangyayari sa UPLB. Kaya't kinaumagahan, nagtungo siya sa University Library Archives, umaasang makakahanap ng impormasyon tungkol sa estudyanteng iyon. Habang nagbubuklat siya ng mga lumang record, may isang matandang librarian na lumapit. Anak, bakit mo hinahanap ang pangalang Maria L. Santos? Medyo nagulat si Paulo pero sumagot siya. Gusto ko lang po malaman kung sino siya. Kasi parang nakikita ko siya. Tumahimik ang matanda. Maya-maya, dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng mesa ang isang lumang itim na notebook, balot ng alikabok at tila matagal nang nakatago. Kung totoo ang sinasabi mo, ito ang hinahanap mo. Binuksan ni Paulo ang diary. Amoy lumang papel at may mga pahinang halos malabo na ang tinta. Ngunit malinaw pa rin ang unang linya. March 15, 1943. Nasa field study kami ngayon sa gubat ng Los Baños. May kakaibang pakiramdam ako. Parang may nakatingin sa amin. Habang binabasa niya, mas lalong lumilinaw ang mga nangyari. Isa si Maria sa mga estudyante ng botany noon. Nagpunta sila sa kagubatan upang mag-aral ng mga halaman, ngunit may napansin silang lumang kuweba at sa loob nito may altar at mga simbolong hindi nila maipaliwanag. May nakasulat sa bato, ang sino mang papasok ay hindi na lalabas na katulad ng dati. Akala namin biro, pero nang sumunod na araw, isa sa mga kasama namin, si Ernesto, ay biglang nawala. Habang tumatagal napansin ni Paulo na tila nagiging mas desperado ang tono ng mga pahina ni Maria. Sa huling bahagi, nanginginig na ang sulat kamay. Hindi na kami makalabas. Paulit-ulit naming nakikita ang sarili naming naglalakad sa parehong daan. Wala ng araw, wala ng gabi. May boses na nag-uutos. Kayo ang magbabantay. Pagkatapos ng pahinang iyon, puro bakas na lang ng luha at putik. Kinabahan si Paulo. Habang binabasa niya,
Bigla niyang narinig ang mahinang boses ng matandang librarian sa likuran niya. Alam mo ba, anak, simula noong ibinalik ang diary na yan, wala nang nakabalik sa lugar kung saan natagpuan to. Nilingon niya ang matanda pero wala na ito sa likod niya. Ang libro, kusa nang nagsara. At sa ibabaw ng takip nito may lumitaw na pangalan. Paulo. Sa labas ng silid-aklatan, humihip ang malamig na hangin. May dumaan na babaeng nakaputing bestida. Nakatingin lang sa kanya at mahina nitong sinabi, "Alam mo na ngayon, bakit kailangan kong manatili?" Pagkaraan ng ilang araw, hindi pa rin mapakali si Paulo. Kahit anong pilit niyang iwaksi ang nangyari sa library, bumabalik-balik sa isip niya ang mukha ni Maria at ang nakasulat sa huling pahina ng diary. "Hindi na kami makalabas. Kayo ang magbabantay." Sa tulong ng ilang kaibigang mountaineer mula sa UPLB, nagpasya siyang muling pasukin ang gubat ng Los Baños, sa lugar kung saan huling nakita si Maria at ang kanyang mga kasama. Kasama niya sina Rico, Ella at Anton, pawang estudyante rin na matagal nang nakaririnig ng mga kakaibang kwento tungkol sa gubat na hindi natatapos. Pagdating nila sa paanan ng bundok, malamig ang simoy ng hangin kahit tanghaling tapat. Tahimik, walang huni ng ibon. Habang naglalakad, napansin ni Ella, "Bakit parang walang signal dito kahit kanina meron?" "Baka dead spot lang," sagot ni Anton, pero halata ang kaba sa boses. Makalipas ang ilang minuto, napansin nilang pabalik-balik na lang sila sa parehong puno na may marka ng pulang pintura. Sinubukan nilang gumamit ng kompas, pero paikot lang ang karayom. Si Paulo biglang tumigil. "Ito na yon," bulong niya. "Ito ang sinasabi sa diary ni Maria." Ang gubat na walang katapusan. Habang lumalalim ang paglalakad, nakarinig sila ng mga tinig, mahina, parang nagdadasal. "Hindi ba kayo nakakarinig?" tanong ni Ella, nanginginig na. Tahimik silang lahat. Maya-maya, may dumaan na malamig na hangin kasabay ng halakhak ng babae. Paglingon nila, nakita nilang may lumang altar na gawa sa bato, may kandilang itim na nakasindi kahit walang hangin. Sa gitna nito may maliit na kahon. Nang buksan ni Paulo, laman nito ang isang lumang pendant na may nakaukit na pangalan, MLS. Biglang bumigat ang paligid. Nagsimulang lumamig ang hangin at ang mga dahon sa paligid ay parang humihinga. May bumubulong, paulit-ulit, "Bumalik kayo, hindi kayo dapat nandito." Nang tumingin si Rico sa likod, nakita niyang may aninong babae sa pagitan ng mga puno, nakaputing bestida, nakatingin lang, ngunit walang mukha. Sabay-sabay silang nagtakbuhan, pero kahit anong direksyon ang puntahan nila, palaging ang altar pa rin ang balik nila. Naupo si Paulo, hingal na hingal. "Maria," bulong niya, "kung nandito ka, sabihin mo sa amin kung anong kailangan mong tapusin." Biglang tumahimik ang paligid. Mula sa hangin may boses na nagsalita. Isa lang ang kailangan, ang makaalis sa halimbawang ito. Pagtingin nila, wala na ang altar. Napalitan ito ng isang daan na tila papunta sa liwanag. Mabilis silang tumakbo papunta roon at paglabas nila, nasa paanan na ulit sila ng bundok. Pero paglingon ni Paulo, wala si Ella, naiwan daw sa loob. Pagbalik nila kinabukasan kasama ang mga rescuer, wala na ulit ang daan papasok sa gubat. At sa tabi ng puno kung saan sila unang huminto, nakasabit ang pendant ni Maria Eli Santos. Ngayon may nakaukit na karagdagang pangalan, Ella R. de la Cruz. Pagkatapos ng pagkawala ni Ella, lalong naging tahimik si Paulo. Hindi na siya pumapasok sa klase, bihira nang makipag-usap sa kahit sino. Ngunit isang araw, habang naglilinis ng lumang mga gamit sa Department of Humanities, napansin niya ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang class picture mula dekada 70. Habang tinitingnan niya ito, may kakaibang bagay siyang napansin. Sa pinakagilid ng litrato, may babaeng nakasuot ng puting bestida, nakatingin diretso sa kamera. Ang pangalan sa ilalim ng larawan, Maria L. Santos, ang parehong pangalan sa diary at pendant na natagpuan nila sa gubat. Kinabukasan, dinala niya ito sa museum curator ng UPLB. Ngunit nang tanungin niya kung sino si Maria, napailing lang ang matanda. "Wala kaming record ng estudyanteng yan," sabi nito. Pero maraming nagsasabi na minsan, lumilitaw siya sa mga lumang larawan dito. Pinakita pa ng curator ang ilang class photo mula sa iba't ibang taon, 1980, 1990, 2005. At sa bawat larawan,
Naroon si Maria sa iba't ibang posisyon, ngunit laging nakatingin diretso sa lente. Laging suot ang parehong puting bestida. Laging nakangiti, pero malamig, parang may gustong sabihin. Habang tinitingnan ni Paulo ang mga larawan, biglang tumunog ang cellphone niya. Walang number, pero may mensahe. Nakita mo na ako, tulungan mo akong matapos ito. Kinabahan siya. Lumabas siya agad ng museo, ngunit habang naglalakad sa likod ng building, napansin niyang nagbago ang paligid. Parang lumabo ang hangin at ang mga anino ay gumagalaw kahit walang araw. Paglingon niya, nakita niya ang parehong babae sa larawan, si Maria. Bakit mo ko pinili? Tanong ni Paulo, nanginginig ang boses. Sumagot si Maria, mahinahon, dahil ikaw lang ang naniniwala. Lumapit siya ng dahan-dahan. Marami kaming naiwan dito. Mga kaluluwang ginapos ng takot at kasinungalingan. Hindi kami makaalis dahil kinalimutan kami ng mundo. Biglang nagbago ang paligid. Parang nasa loob siya ng lumang silid-aralan. May mga estudyanteng nakaupo, tahimik, walang mukha. At sa harap ng pisara, nakatayo si Maria. Dito kami huling nagturo, noong gabi ng sunog, sabi niya. Nagsimula sa isang eksperimento, isang ritual para protektahan daw ang paaralan mula sa masasamang espiritu. Ngunit nagkamali sila. Ang mga kaluluwang kanilang tinawag ay hindi umalis. Sila ngayon ang nananatili, nakakulong sa pagitan ng mga larawan at pader ng unibersidad. Pagbalik ni Paulo sa kasalukuyan, nagulat siya nang makita ang mga gwardya. Sir, bawal dito. Wala nang building dito, matagal nang sinunog to. Paglingon niya, wala na ang museo, kundi isang abandonadong lote na puno ng abo at damo. At sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang larawan. Ngunit ngayong gabi, may dalawang Maria na sa litrato. Isa roon ay nakatayo sa tabi ni Paulo. Matapos ang gabing iyon, hindi na mapakali si Paulo. Araw-araw niyang dinadala sa dorm ang larawan ni Maria, ngunit napansin niyang unti-unti itong nag-iiba. Ang mga estudyanteng walang mukha sa background ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Mga mata, labi, at ekspresyong puno ng lungkot. Hanggang isang gabi, habang nag-aaral siya, biglang lumiwanag ang buong kwarto. Ang mga ilaw ay nag-flicker at sa pagitan ng mga kisap nakita niya si Maria. Nakasuot pa rin ng puting bestida, ngunit ngayon ay may luha sa mga mata. Paulo, oras na, mahina niyang sabi. Lumapit siya at hinawakan ang larawan. Biglang umingay ang hangin at naramdaman ni Paulo ang malamig na simoy na parang humahaplos sa kanyang mukha. Sa gilid ng larawan, may mga salitang unti-unting nabubuo sa tinta. Salamat sa paniniwala, hindi na kami nakakulong. Sumigaw siya ng, Maria, anong ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lang ito, isang ngiting payapa, tila matagal nang gustong makalaya. Biglang naglaho ang ilaw. Pagbalik ng liwanag, nakita ni Paulo ang larawan. At sa pagkakataong iyon, wala na si Maria. Tanging ang mga estudyanteng nakangiti at kumpleto ang anyo ang naiwan. Kinabukasan, nagpunta si Paulo sa simbahan sa loob ng campus at sinindihan ang kandila. Ipinagdasal niya ang kaluluwa ni Maria at ng mga iba pang estudyanteng naipit sa pagitan ng mundo ng buhay at patay. Habang nakayuko siya, may narinig siyang mahina. Isang boses ng babae, pamilyar, malambing. Salamat, Paulo. Tapos na ang klase. Napatingin siya sa altar at doon, saglit niyang nasilayan ang aninong nakangiti, bago ito tuluyang naglaho sa liwanag. Lumipas ang mga taon, at si Paulo ay naging propesor sa parehong unibersidad. Sa kanyang opisina, nakasabit pa rin ang lumang larawan. Ngunit ngayon, isa na itong paalala na may mga misteryong hindi kailangang matakot, kundi maunawaan at pahalagahan. Dahil sa likod ng bawat kwentong kababalaghan, may mga kaluluwang naghihintay lamang ng isang taong maniniwala. Maraming salamat sa panonood ng kwento nating Ang Multo ng UPLB, Ang Huling Mensahe. Kung gusto na iyo pa ng mga kwentong katulad nito, mga totoong kababalaghan na may aral sa likod ng dilim, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-follow ang Ghostery.